Hi, good afternoon. So right now, Sunday ngayon dito. Kanina, nagpunta lang kami sa church and then kumain lang ng lunch ng dali. And then tumingin nga lang kami ng sapatos ni Sky kasi yun nga, pinakita ko nga sa last video ko na sira-sira na nga siya. So good thing naman, nakabili kami kanina and ginamit na rin niya. Pero yun lang, bigyan ko lang kayo ng konting update regarding dun sa, yun nga, dun sa na nagbaha nga dito sa basement namin. Yun nga, medyo hindi nga lang kagandahan kung paano mag-e-end up tong situation namin ngayon. So pagpasensyahan nyo na kung medyo mahina yung boses ko kasi ayoko rin marinig ng landlord kung ano yung mga sinasabi ko rito. Pero yun nga, meron nga kasing mga nangyari pa after that. Kasi, di ba, ito nga, pinalinis ng landlord ko to. And pakita ko lang sa inyo. Kasi, yun nga, dito namin nilalagay yung mga gamit namin na hindi naman namin ginagamit for now, especially ito yung nasa balikbayan box na to. Ito yung mga gamit namin for winter, tapos yung mga box nga ng sapatos, and yun nga, si Sarah tapos na mag-aral, so yung bag niya nandito rin. So ginagawa lang namin talaga tong storage area kasi yun nga, wala naman talagang pwedeng pag-storean dito. Meron kami isa dun sa may washroom namin, pero yun nga, puno na rin kasi dun nga nakalagay yung mga gamit na ginagamit namin during this season, which is summer. Then after nga linisin nga itong bar area the other day, minessage ako ng landlord ko na may papupuntahin nga raw siyang nagtatrabaho para sa kanya para tumulong nga daw maglinis. Pero during that day, again, hindi na naman dumating. So tumawag siya sa akin, the following day na lang daw niya papupuntahin. So nung pinapunta nga niya rito yung tao, actually, halos wala na rin siyang nilinis kasi nilinis na rin namin dahil hindi nga namin masyado matagalan yung amoy dahil mabaho nga siya. And then yung asawa nga ng landlord namin na babae, pumunta nga rito, tinignan nga niya itong area. Siguro observe niya rin kung ano ba yung sitwasyon ng basement nila. And so far, I guess wala naman siya masasabi rito kasi wala naman talagang gamit dahil wala nga kami masyadong pinagbibili. Dahil yun nga, tinatanong niya ako bakit nga raw ginagawa ko sa storage to, ba't di na lang daw ako bumili rito ng cabinet na pwede kong ilagay dito. Hindi ko lang masabi sa kanya na kaya hindi ako bumibili dahil parang hindi ako convinced na magtatagal kami rito. Ayun, gusto ko lang din magpasalamat dun sa mga nag-comment dun sa last video ko. Yun nga raw, parang binigyan ako ng tips kung paano mawala yung amoy. Buksan ko nga raw yung pinto, yung bintana para sumingaw. Ayan, yung iba nag-aalala din para dun sa mga gamit namin na nabasa. So yung mga ibang ang gamit na nabasa na more or less di naman namin kailangan, tinapon na nga rin namin. So mga hapon na nga nangyari yun, nandito na ako kasi yesterday may trabaho nga ako sa Crumble hanggang 3 p.m. And then after that, nagkailan lang kami ni Jamie na kaming dalawa lang na mag-dinner out kami kasi medyo matagal na rin kami na hindi kumakain na kaming dalawa lang. Tumawag naman sa akin yung landlord ko, yung lalaki, na nagsasabi sa akin na yun nga, yung etong oven na to na since dumating kami na hindi naman gumagana. So sabi niya sa akin yesterday, papaayos ko na yung oven nyo. Siyempre, tuwan-tuwa naman ako dahil yun, finally nga, dahil si Sarah nga nagre-request na about dyan sa oven na yan. Hindi ko alam kung ano yung gusto niyang gawin. So finally, maayos na siya supposed to be. Pero biglang sinabi niya sa akin, alas 10 pa raw ng gabi dadating yung electrician. Apparently, dun sa kitchen nga nila sa taas, parang namatay daw yung kuryente. Kasi yung breaker nga nandun sa washroom sa loob ng kwarto namin. So, pakita ko sa inyo. So, ito nga yung breaker sa loob ng washroom namin. So, hindi ko nga alam kung tama ba na nandito rin to. Kasi yung moisture dito medyo mataas din. Yesterday, ni-insinuate nung landlord namin na babae na ang sinasabi niya, nabantayan daw namin yung mga anak namin na baka may mga nilalagay nga dun sa kitchen sink na hindi naman dapat nilalagay dun, kaya daw nagbara yung main drainage. Pero kasi nung nililinis nga to, kinausap namin yung plumber na ang sabi nga niya na na-accumulate daw yung mga buhok nga and mga grease for so long, kaya daw nagbara. So sa madalit sabi, mukhang hindi ata nila pinapalinis regularly tong main drainage nila, kaya nangyari yun. So going back nga doon sa electrician, no, yesterday parang na-feel ko na parang naging unreasonable ba ako na hindi payagan na nagawin nga yung sa problema nga nila sa taas by not allowing na papuntahin dito yung electrician ng this oras ng gabi. So pumayag na rin ako. Around 10:30 nga, tumaguli sila sa akin na hindi na raw nila pinutuloy yung electrician kasi malilate nga daw ng dating, which is good thing naman na pwede na kami matulog kasi medyo late na rin yun. And sabi nga, i-reschedule na lang daw pero hindi naman nila sinabi kung kailan.
Then kanina umaga, around 10:45, tumawag sa akin yung landlord ko. Sinabi nga, nandito na nga raw yung electrician. So, paalis na kasi kami that time. Yung charge kasi namin is 11:15, 10:45 na sila tumawag. Pero 15 minutes drive kasi papunta dun sa church. So sabi ko, hindi na pwede kasi paalis na kami. And sabi nila sa akin na pupunta pa rin daw sila dito. Tapos ilalak na lang daw nila yung pinto kapag tapos na. Sabi ko, I'm not comfortable na may ibang tao dito na nawala kami. Dahil syempre, yun nga, nabanggit ko nga na yung breaker is nasa loob ng kwarto namin. Syempre, parang hindi naman ako comfortable na may labas-pasok doon na tao na hindi namin kilala and yung mga personal na gamit namin andun din. Pero yun nga, syempre, nakapag-compromise na lang ako. Sabi ko, kung kaya nyo gawin niya in 10 minutes, kaya ko kayong hintayin. Dahil sabi ko nga, 15 minutes drive lang naman, 10:45 pa lang naman that time. Kaya pinayagan ko na rin. So, chinek nga nung electrician, hindi naman daw dun yung problema. So, natapos na sila. So, nung paalis na kami, parang meron lang ako na feel na baka mukhang papasok ulit itong mga to dito sa loob ng bahay namin pag alis namin. So, ang ginawa ko, itong luggage na to, yan, nilagay ko siya dito. So, sabi ko, pagbalik namin, kapag gumalaw tong luggage na to, ibig sabihin, pumasok sila rito. So, true enough, nung pagbalik namin, nakaganyan na to dito. Nakamove na yan dito. So, syempre, galing dun sa loob, hindi nila alam kung paano ko siya inayos. So, nung pagbalik namin dito, tinawagan ko yung landlord namin na babae, tinanong ko siya kung pumasok ba sila rito. So, medyo nataranta siya, hindi niya alam kung ano yung sasagot niya sa akin. So, parang sabi niya, hindi raw niya alam. Tatanungin daw niya yung asawa niya, babalikan na lang daw niya ako. Pero more than 5 minutes na yung lumipas, hindi pa rin nila ako tinatawagan, pero nakita ko yung lalaking landlord, andyan lang sa taas, na ipapasa lang naman yung telepono. Ako na uli yung tumawag sa kanila, so sabi ko doon sa landlord ko, isang beses ko lang siya tatanungin, pumasok o hindi kayo pumasok dito sa loob ng bahay namin nung wala kami. So siguro wala silang choice dahil alam nila na may idea ako na pumasok sila dito. So umamin sila na pumasok sila dito. Pero ang reason out niya, kaya daw sila pumasok dito dahil gusto daw nila ayusin itong oven na to. Pero hindi nila alam na alam ko na pumasok din sila sa kwarto namin. Dahil nung iniwan namin itong bahay, binuksan ko yung pinto, binuksan ko yung vent. Pero nung pagbalik nga namin, nakapatay na yung vent. So kanina, sinabi ko sa kanya na pwede ba tayo mag-usap face to face. So yung isa nga nag-comment sa akin, sinasabi niya na lumipat na raw ako ng probinsya dyan sa British Columbia. So kung mabilis lang sana mag-PR dyan, bakit naman hindi? Pero yun nga, finally, because of what happened nga, nanakaw yung sasakyan ko, tumaas yung insurance ko, nagbaha rito, pumasok sila rito nang walang paalam, and then sinisisi pa nila sa amin, sa mga anak ko, na kaya daw nagbara, dahil baka raw na may hinuhulog nga rito yung anak ko na hindi dapat na hinuhulog dyan. So, most likely, mamaya, pag nag-usap kami, baka bigay ko na sa kanya yung 60 days notice na lilipat na kami ng bahay. So, right now, hindi ko alam kung saan kami lilipat. So, kung meron kayong alam dyan na pinaparentahan na basement, please feel free lang na ilagay sa comment section. Medyo mahirap lang kasi timing issue lang na 60 days notice. Hindi naman kami pwede maghanap as early as today. Kasi like yung concern namin before na kahit makahanap kami bukas, hindi naman kami hihintayin ng bagong landlord namin ng 2 buwan na para lumipat kami. Siyempre, alam naman namin na meron din silang binabayaran na mortgage. So, yung iba talagang gusto nila na yung tenant na pwedeng lumipat as soon as possible. Kanina, nabanggit ko nga na nagbabike sila Enzo and Sky kahapon kasi yan nga, may paayuda si Madam Roda. Ito, binigay niya sa akin yesterday. So as of the moment, natutulog lang yung 2 bata and later this afternoon, pupunta lang kami sa park para yun nga, makapaglaro sila and magamit nga nila yung bike. So again, kapag meron kayong alam na pinaparentahan dito along the area lang, dito lang kami sa may Heartland area sa may Mississauga, please feel free lang na ilagay sa comment section kasi as of the moment, medyo clueless kami kung saan uli kami magsisimula dahil admittedly medyo mahirap maghanap ng bahay kasi yun, maraming requirements. Siguro ngayon, mas kaya na namin yung i-fulfill yung mga requirements kasi like right now, ako meron na akong full-time work and si Jamie, hopefully, makuha rin niya yung full-time position within the same company na pinagtatrabuhan niya ngayon. So, siguro dito ko na lang muna ulit tatapusin tong video. So again, thank you for watching and I'll see you in my next video. Bye!